Wamos nagnakaw daw ng video ng isang netizen sa ginawa niyang TikTok challenge. Hindi naman talaga to apology. It's a low-key attack on the videographer. Piliin mo ang Pilipinas, sabay mag-livestream ka ng suga. Tanggal nga raw nila yung watermark doon sa video. So wala nga talaga silang balak mag-credit nung una pa lang. Tinanggal pa nila yung bagay na nagsisignify ng ownership nung video na yon doon sa video na ginawa ni Wamos. Kasuhan mo! Huwag mong tagapin ng apologies kasi na-call out. Ang dami lang time mag-edit pero walang time humingi ng courtesy or permit sa original owner. Ninakaw ko daw po yung yung clip. So meron siyang caption na Wamos stole my video. Ang nag-install po ng video na yon sa entry ko is yung editor ko. Magnanakaw ako. Magnanakaw ka tapos isisisi mo sa iba? Humihingi po ako ng pasensya. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about the mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue. Patungkol kay Wamos na usap-usapan ngayon online. Minsa'y natuwa ang may likha. Libong-libong Tama bang gamitin niya ang video ng iba para maka-inspire? Or sadyang mas priority niya ang magkaroon ng views? At kung ikaw man ang may-ari ng video, anong mararamdaman mo kapag ginamit or pinagkakitaan ng iba ang work mo? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakilala, Wamos Cruz is a TikTok star, social media influencer, and a content creator. As of the time that I'm recording this video, ay meron siyang more than 13 million followers sa TikTok, more than 6 million followers sa Facebook, and more than 700,000 YouTube subscribers. Nakilala si Wamos dahil sa kanyang mga dance videos and business-related content. Meron siyang anak named Baby Meteor sa partner niyang si Antoinette Gale. Now, recently lang, nag-trending online ng iba't ibang mga challenges kung saan nagli-lip-sync at nagko-costume ang mga content creators sa mga cultural songs. Una rito ang Asoka Challenge. tuna sa game. Wherein, sinashowcase dito ang rich and colorful culture ng India through makeup and outfit. After yan, sinundan naman ito ng Pinoy version called Piliin Mo ang Pilipinas Challenge, kung saan nilip-sync naman ang kanta ni Angeline Quinto. Pungkulo ang ginawa. Maraming mga content creators din ang mga nakisali sa challenge, at isa na dito si Wamos Cruz. Kulay ng aking kumagawa. Pinost ito ni Wamos last May 2 sa kanyang social media account. On his entry, pinakita niya dito ang culture ng Pilipinas. From our festivals, larong Pinoy, at trabaho ng mga kababayan nating mga Pilipino. Ilan sa mga ito ay ang mga nagbibenta ng balot, taho, jeepney drivers, takatakboys, tricycle drivers, at ang mga chismos, mga marites na katulad, hindi ko sinabing ikaw, dila, ay kasama din. Now, as of the time that I'm recording this video, meron na itong more than 10 million views in TikTok at more than 8 million views sa Facebook. However, may isang netizen na nag-react sa video ni Wamos dahil di umano'y ninakaw daw nito ang video niya. Siya, si John Ponpon or Jack73, isang traveler and videographer. Sa video na pinost ni Jack, nireveal niya na ninakaw daw ni Wamos ang isa sa kanyang mga videos na ginamit niya for his own Piliin Mo ang Pilipinas entry. Specifically, there is the part wherein pinakita sa video ang festivals ng Pilipinas. Jack also showed yung original video niya, which he posted last January 2023, nung pumunta siya sa Cebu for the annual Sinulog Festival. Kayamanan niyang ikaw. Piliin mo ang Pilipinas. Dahil dito, maraming mga netizens ang nakisimpatiya kay Jack, saying their sentiments sa ginawa ni Wamos. Kasuhan mo! Huwag mong tagapin ng apologies kasi na-call out. Ang dami lang time mag-edit pero walang time humingi ng courtesy or permit sa original owner. Sa iba nakakatawa to, pero as an artist, grabe ang disrespect pag ginawa mo ang gantong bagay. Effort na effort ka sa craft mo, tapos gagamitin lang basta as if free ang lahat sa internet. Kahit simpleng credits lang. At FYI, yung nagsasabi regarding fair usage sa material, let's not forget the word respect.
Now, last Monday, May 6, nag-post si Wamos ng video kung saan nilinaw niya ang issue na ibinabato sa kanya. Dito, sinabi niya na nasaktan daw siya nung nabalitaan niya ito. Meron lang akong nabalitaan na ninakaw ko daw po yung yung clip. So meron siyang caption na Wamos stole my video. Medyo nasaktan ako doon sa part na yon. He also said na sana raw ay minessage na lang siya at hindi na lang pinost sa social media. Yung sa akin lang sana, nag-message na lang sana, hindi na sana nag-post sa social media, no. Gusto ko lang iklaro kasi ayoko naman sabihan kasi na na magnanakaw ako ng ganito, ng ganyan, di ba? So, masakit sa damdamin yung sabihan ka na magnanakaw ka, di ba? Pinaliwanag din ni Wamos na nung ginawa daw nila ito, ay meron siyang team or cast. Nung entry ko na piliin mo ang Pilipinas, meron po akong mga tao na nasa paligid ko. Videographer, editor. So, may cast kami. Kwento pa niya na inabot na din sila ng almost 7 hours sa shoot. Dito, ni-reveal ni Wamos na hindi daw siya ang nag-download ng naturang video. Hindi po ako nag-install ng video na yon. Ang nag-install po ng video na yon sa entry ko is yung editor ko. Sabi pa niya, Yun lang po yung yung sa akin, sana minessage niya na lang po kami and para hindi na po humaba yung yung issue kasi yung video clip naman po yun ginamit naman po yun sa tamang paraan, hindi naman po sa maling paraan, hindi naman po sa pangit na video yung pinasukan ng video nyo po, no? siya na rin daw kamo ang hihingi ng tawad sa nagawa ng kanyang editor. Ako na po yung humihingi ng pasyensya dun sa editor ko sa nangyari. Una pa lang binalaan ko na siya na kapag ka may mga gantong klase ng actually, sobrang galit na galit nga yung manager ko dun sa editor ko dahil sa nangyari nga po. Gusto niya nga pong paalisin, tanggalin sa production namin. So, sinabi ko na lang po na bigyan natin ng pangalawang pagkakataon. So, hindi po namin tinanggal yung editor namin para mabigyan ko po ng pangalawang pagkakataon. At the later part of the video, he said na naging aral ito para sa kanila. Alam ko naging aral sa amin yung ganitong klase ng bagay. Alam ko naging aral din sa videographer, sa editor ko yung ganitong klase ng bagay. At pa niya, Sa akin galing sa puso ko to. Humihingi po ako ng pasensya dun sa kinuhaan ng editor ko. Dun sa, yung sa piliin mo ang Pilipinas, wala po akong pakialam kung kumita man po yun o hindi. Ang gusto ko lang maipresent ko po ng maayos kung ano po yung gusto kong nasa puso ko na i-present ko para sa Pilipinas, yung kultura ng Pilipinas. Yun lang, maraming salamat po sa nakinig sa akin. so what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, be ethical in creating content. This point is not only directed to Wamos alone, but for the specific action he did. Kasi it's crucial for creators to respect yung tinatawag na intellectual property, which means that using someone else's work na walang credit, that does not only violates the rights, but also damages the trust. Kaya ka nga tinawag na creator, because you are expected to create an original perspective from an inspired idea or a trend. The more we own up, life becomes easier. Personally, if you ask me, wala akong judgment sa ginawa ni Wamos. Kasi ako din naman, ginagawa ko yan from the past. But that doesn't mean it's right. So every B-rolls that I use that it is not mine, I make sure that I put courtesy on it. But the good thing about this incident is we have the opportunity to practice being accountable. At para magawa mo yan, is to genuinely admit that we commit mistakes and we allow ourselves to change. Number 2, people loves true value over artistry. Kaya huwag kang magtaka na bakit mas pinili ng tao ang mga videos ngayon na simple. And the way I personally look at the video, sometimes we forget these basic questions. Do I feel good about the message? Does it stand with integrity? And lastly, does the world needs it? Number 3, you learn fast when it hurts. Sa side ni Wamos, sigurado there's a lot of content creators have learned from that mistake. And I believe that Wamos have really learned something from this kind of situation. Na hindi porket meron kang video at mas marami kang followers, you have the right to already use other content creators' videos. I truly believe na if possible, we can just create videos and at least give courtesy doon sa mga konting clips na ginamit natin for them. And for those people that has been bashing Wamos as of the moment, sana naman maintindihan natin that everybody makes mistakes. And those mistakes allows us to grow faster. Sana, huwag naman tayong maging ganun ka-harsh sa kanya. Real talk.
Stealing is not okay on all levels. At kung inspired ka talaga na i-include yung piece of art sa version mo, then this powerful tool can help you. And it's called courtesy. Dahil hindi kawalan sa pagkatao ang magpaalam ng maayos. In that way, you honor someone's reputation. And you don't feel guilty at the same time. Baka nga matuwa pa sila kasi ni-represent mo yung gawa nila sa wider audience mo. All in all, in the world of making an artistic impact digitally, people will remember you not because of how smart or entertaining you are, but they will remember on how much you care and how you made them feel. Believe